Ako ang katulong ng pamilya Song. Namayapa ang nanay ko noong ako'y 6 na taong gulang. Ako'y inampon at pinag-aral ng pamilya Song. Sa mahabang panahon, ako ang laging kasunod ng bunso nilang anak na babae, si Song Miaoyu. Lagi kong gustong mabayaran ang utang na loob sa kanila at makaalis sa pamilya Song. Pero, Ayokong magpakasal. Naaksidente yung si Ling Yunchen. 2 taon na siyang gulay na tao. Sino ang nakakaalam kung anong itsura niya ngayon? Kung tatanggi tayo, magagalit ang pamilya Ling. Kung natatakot kang magalit ang pamilya Ling, edi ikaw na ang humalili sa akin at pakasalan si Ling Yunchen. ako, Binibining Song, paano ako makakapagpakasal para sa iyo? Bakit hindi pwede? Huwag mong kalimutan, kami ang nagpalaki sa iyo. Ngayon na ang panahon para magbayad ng utang na loob. Si Ling Yunchen, ang numero 1 binata sa Haicheng. Kung hindi siya na aksidente, maraming babae ang gustong magpakasal sa kanya. Paano pa makakarating sa iyong mababang uri? Kapag nagawa mo ito para sa akin, ang utang na loob mo sa amin ay mababayaran na. Magbayad ng utang na loob. Kung sa pagkakataong ito ay mababayaran ko na, malaya na ako. Sige, pumayag ako sa isang pagkakataong ito. Makakaalis na ako sa paghihirap sa kamay ni Song Miaoyu. Sige. Pero pagkatapos nito, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Huwag na kayong lalapit sa akin. Maghiwalay na tayo ng landas. Wala nang koneksyon. Ayos. Sa iyo na yang asawang gulay na tao. Hindi ko alam kung anong itsura nitong mapapangasawa ko, si Ling Yunchen. 2 taon na kaming hindi nagkikita. Baka naman mukha siyang kappa. Yun Jen, siya ang tumulong sa iyo para makalaya sa paghihirap. Paano mo siya huhusgahan sa itsura? Dahil tinulungan mo akong makawala sa mga kamay ni Song Miaoyu, titiyakin kong aalagaan kita ng mabuti. Kahit ano pa ang itsura mo, tatanggapin kita. Pasok na tayo. Wow, ang gwapo. Nasaan yung kapa? Kahit nakahiga ng 2 taon, ang gwapo pa rin. Mukhang hindi naman ako lugi. Tama pala ang pagpunta ko rito. Nasaan na ang sinasabi mong kapa? 2 taon nang nakahiga, ang gwapo mo pa rin. Mukhang hindi talaga ako lugi. Mukhang tama ang desisyon kong magpakasal dito. Anong tunog yon? Siya kaya yon ang babaeng nakatali sa akin? Si Song Miaoyu? Tinawag akong kapa? Ang babaw ng panlasa ng babaeng to. Unang pagkikita, Ginoong Ling, kumusta po? Ako ang magiging asawa mo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maayos ang pagtrato ko sa'yo. Ang kakaiba naman ni Song Miaoyu. Siya ba yung babaeng may princess syndrome? Tuloy ka! Tuloy ka! Ikaw si Miaoyu, di ba? Kayo po ba ang Tia? Oo, ako ang gina ni Yunzan. Ang kalagayan ni Yunzan ngayon, nakikita mo naman. Hindi pa namin alam kung kailan siya magigising. Kung ayaw mo talagang magpakasal dito, ang kasunduang ito pwede nating kanselahin. Tita, ayoko ring makasakit ng iba. Paalisin na ba ako? Papayagan akong makipaghiwalay? Hindi pwede. Hindi pwede. Kung aalis ako dito, sino ang magpapakita sa akin ng gwapo? Hindi. Tita, kusa akong pumayag. Payag ako sa kasunduang ito. Taos-puso akong gustong manatili para makakita ng gwapo at mamuhay ng maayos. Tsaka, ang asawa ko ay isang vegetable. Hindi naman makakapagsalita. Sa pamilya Ling, may pera ako at maraming oras. Kapag namatay na si Ling Yunchen balang araw, edi ako na ba ang magmamana ng lahat ng ari-arian? At aakyat na sa tuktok ng tagumpay. Ang ganda-ganda. Ang babae na to, hindi lang malibog, matakaw pa sa pera. Pero parang ako lang ang nakakarinig ng sinasabi niya. Baka naman, naririnig ko ang iniisip niya. Miaoyu, talaga bang gusto mo? Huwag kayong mag-alala, tita. Gusto kong manatili para alagaan si Yunchen. Gusto na gusto ko siya. Handang-handa akong alagaan siya. Ang buhay na may pera at maraming oras. Ang sarap, di ba? Kailangan talaga akong manatili. Mabuti, Miaoyu. Kung talagang gusto mong manatili, ang pamilya namin ay hindi ka pababayaan.
Ito ang minanang jade bracelet ng pamilya Ling. At itong black card. Tanggapin mo, walang limitasyon ito. Gastusin mo ng gusto mo. Kapag naubos, sabihin mo lang sa kin. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Hindi. Masyadong mahalaga ito. Hindi ko ito matatanggap. Sige na, huwag kang mahiya sa kin. Tanggapin mo na. Salamat, Ma. Mula ngayon, kayo na ang tunay kong ina. Aalagaan ko kayong mabuti. Mabuti, kain na tayo. Isa pa lang mapagpaimbabaw at sakim na babae. Baka malinlang pa si Mama. Hindi pwede. Kailangan bantayan siya ni Assistant Chen. Mukhang hindi na ako dapat magpanggap na berbal. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa usaping yon. Ang babaeng ito, ano ba ang pakay niya? Tiyak na may masamang balak. Ang pagod ko. Masakit ang likod ni nanay. Sakto, nag-aral ako ng ilang araw ng masahe. Kailangan kong masahin nang maayos ang kanyang likod. Kailangan kong matuto pa ng ilang paraan ng pagluluto ng sabaw para mapabuti ang kalusugan ni nanay. Kung hindi ko talaga alam kung paano siya pagbabayaran. Ang babaeng ito, gumagawa ng napakaraming bagay. Para lang ba sa pera kaya niya ginagawa ito? Pero sa totoo lang, para sa iyo ang lahat. Siya, dahil nag-aalala siya sa iyo. Sa sobrang pag-aalala, napakapayat na niya. Kailangan niyang magpahinga at magpalakas. Sa ganitong paraan, maaari rin itong maging bahagyang pagtanaw sa pagmamahal ni nanay sa akin. Nagkukunwari ba talaga siya? Siguro hindi naman niya kailangang magkunwari sa harap ng isang halaman. Simulan na natin ang paglilinis ng katawan. Tutulungan niya akong maghilamos. Ang babaeng manyakis na ito, hindi ba siya nahihiya? Nagloloko ba ang mata ko? Wow! May abs pa! Ang galing naman! Pero matagal na siyang nakahiga, di ba? Paano napakaganda ng kanyang pangangatawan? Ang babaeng ito, isang babaeng walang hiya. Wow! Ang sarap hawakan. Hindi ko mapigilan. Aray! Hindi ko sinasadya. Ang unang halik ko, nakuha niya ng mura. Hindi. Huwag mong masira ang murang asawa. Hindi naman nasira, di ba? Ang babaeng ito, ano ba talaga ang gusto niya? Bakit nandidilat pa rin? Hindi ito pagsasamantala sa iyo, ha? Asawa kita eh. Buwisit. Ang gwapo talaga. Ang mukha mong ito, hindi nakakasawang tingnan. Kung ilalabas ito, ilang dalaga kaya ang mabibighani? Hindi ko napansin noon. Ang jawline niya, may isang nunal. Medyo sexy. Ganito kagwapong modelo, parang nanalo ako sa loto. Hindi pwede. Mamaya, huhubaran ko siya, tapos iguguhit ko ang abs niya. Sayang naman kung may abs, pero hindi iguguhit. Oy, Yun Jenjen, kumusta naman ang buhay mo sa pamilya Ling? Nakita mo na ba ang asawa mong halaman? Yun Jenjen, kumusta naman ang buhay mo sa pamilya Ling? Nakita mo na ba ang asawang gulay mo? Mabuti naman ako. Huwag kang mag-alala. Kung wala nang iba, ibababa ko na. Huwag kang magbababa! Ano ba? May bidding project ang pamilya Ling. Gusto ito ng pamilya Song. Sabihin mo kay Madam Ling na ibigay niya ang proyekto sa amin. Hindi ko sasabihin yan. Kung gusto nyo ang proyekto ng Pamilya Ling, dapat kayo mismo ang makipagkumpetensya. Kung hindi nyo kaya, ibig sabihin, wala kayong kakayahan. Ang paghingi ng proyekto sa pamamagitan ng koneksyon, gawain yan ng mga walang kakayahan. Hindi naman pala ganun katanga ang babaeng to. May konting pride pa. Anong sinabi mo? Yun Jenjen, akala mo ba pag nakapag-asawa ka sa pamilya Ling, ay panatag ka na? Isa ka lang naming inampon na ulila ng pamilya Song. Isang aso ng pamilya Song. Sa buong buhay mo, hindi mo mababayaran ang utang na loob sa amin. Binabalaan kita. Mabuti pang gawin mo ang sinasabi ko. Kung hindi, magdudusa ka. Sinabi ko na sa inyo, pagkatapos kong ipagpalit kayo kay Ling Yunchen, ako, si Yun Jenjen, at ang Pamilya Song ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Tapos na ang lahat. Sa mga nakaraang taon, ilan ba ang mga disenyo ko ang ninakaw mo? Alam mo na yan. Huwag mo nang gamitin ang utang na loob para takutin ako. Huwag na tayong magsayang ng oras. Hindi ako tutulong. Ali, Ipagpalit? Hindi pala siya si Song Miaoyu. Buwisit. Sino ba talaga ang babaeng to?
Ano ba ang pakay niya sa pamilya Ling? Chen Zhen, imbestigahan mo si Yun Zhenzhen. Opo, Oo nga pala. Nagmasahe si Song Miaoyu kay nanay ngayon. opo. Mula nang ikasal si Miss Song dito, araw-araw siyang nagmamasahe kay Madam, nagluluto ng sopas para pampalakas. Napakagalang niya kay Madam. Siya. Mukhang sincero naman. Oo nga pala, Ginoong Ling. Tama nga ang hinala niyo. Ang aksidente niyo noon ay may kinalaman nga sa tiyuhin niyo. Naghahanap na kami ng ebidensya. Malapit na naming makumpleto. Para hindi magduda, baka kailangan pa nating magpanggap na gulay ka pa ng ilang araw. Siya. Ling Chengshuo. Malapit na ang katapusan mo. Yun, Jen! Ang kapal ng mukha mong ibinaba ang tawag ko. Maghintay ka lang. Papatayin kita. Yun, Jen! Song Miaoyu, anong ginagawa mo rito? Yun, Jen! Sinabi ko na. Isang aso ka lang na pinapakain ng pamilya Song. At hindi ka makikinig sa akin? Nababaliw ka na ba? Hindi ako tigre na hindi kumakagat, akala mo pusa lang ako? Dahil sa tulong na ibinigay ng pamilya Song, sapat na ang pagtitiis ko sa mga nakaraang taon. Ninakaw mo ang marami kong disenyo, tiniis ko rin iyon. Ngayong pagpapalit sa kasal, sinabi ko na, maghiwalay na tayo. At ngayon, gusto mo pang manggulo? Akala mo ba prinsesa ka? At dapat sumunod lahat sa iyo? Yun Zhenzhen. Noong nasa pamilya Song ka, ano ba talaga ang nangyari sa iyo? Yun, Jen. Akala mo ba nang ikinasal ka sa pamilya Ling, bigla kang naging reyna? Ang mga ito ay awalang mula sa akin. Mas mabuti pang maging tapat ka at sabihin kay Mrs. Ling na ibigay ang proyekto sa pamilya Song. Kung hindi kita patatawarin. Hindi ako tutulong. Ikaw, Naghahanap ka ng gulo. ikaw. Gustong mamatay? Akala mo'y pusa lang ako. Ngayong tapos na ang utang na loob. Ako, si Yun Zhenzhen, ay hindi basta-basta naaapi. Hinampas mo ako? Bakit hindi? Anong gagawin mo? Tigilan mo yan. Sino ka? Ang kapal ng mukha mong magkagulo sa aming pamilyang Ling. Ako, hindi pwede. Kung mabubunyag ang tunay kong pagkatao at malaman niyang ako ang pumalit sa kasal, malaking problema yan. Siyempre, hindi rin niya magagawa ilantad ang tungkol sa pagpapalit. Kung hindi, wawakasan ang pamilyang Song. Ma, ang galing mo. Ilang salita lang, napalayas mo na siya. Miao Yu, ayos ka lang ba? Ayos lang, ayos lang. Kukuha ako ng yelo para ipatong, gagaling din yan. Pero paano nangahas yung taong yun nasaktan ka? Napakawalang modo talaga. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan galing na baliw. Sinungaling. Hayaan mo na. Marami na ngayong mga siraulo. Sa susunod, mag-ingat ka pag lumalabas. Ma, huwag kang mag-alala. Mag-iingat talaga ako. Yun, Jen, ang tapang mo. Hintayin mo lang. Hindi kita palalampasin. Tama? Eksakto. Kapag lumabas siya... Yun, Jen, kung ayaw mong makinig, wala nang saysay na panatilihin ka pa. Sige, nakapagsunbat ka na. At nakapanood ka pa ng libreng palabas. Tapos na ang outdoor activity ngayong araw? Maaga pa. Bibili ako ng mga sangka para sa sabaw. Magpahinga ka ng maayos. Chensen. Nasaan ang profile ni Yun Zhenzhen? Isesend ko na po ngayon sa inyo. Siya. At saka, pupunta ako sa Aoye.
Kumusta na ang paghahanda para sa bidding? Ingat. Buisit! Nakatakas na naman siya. Sino ba yung nakakasagabal? Ayos ka lang ba? Ang kakaiba. Bakit may suot siyang maskara? Pero ang gwapo pa rin niya. Yung ilong niya, yung labi niya. Hala, parang pamilyar. At may muscles pa. Babaeng manyak. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Kung hindi, dahil sa'yo. Okay lang, basta ligtas ka. Yung nagtatago, gusto niyang mamatay. Pwede ba tayong magpalitan ng kontak? Gusto kitang pasalamatan ng maayos. Walang anuman. Hindi na kailangan ng kontak. Kung gusto mo talagang magpasalamat, alagaan mo ng mabuti si Nanay Ling. Bakit ako pinapag-alaga ng nanay? Tagapagligtas? May connection ba siya kay nanay? Yung nunal na to. Hindi ko napansin kanina. May itim na nunal siya sa jawline. Ang sexy pa nga. Yung nunal na to, parang may ganyang nunal din yung asawa kong Mura. Ang coincidence naman. Hindi kaya siya. Kung magtatagal pa ako, mabubuko ako. Itong babaeng to, matalas ang mata. Sige, may gagawin pa ako. Aalis na ako. Uy, teka! Bakit umalis agad? Pero yung nunal, pareho talaga sa kay asawa kong Mura. Ganun ba talaga ka-coincidence? Ang kakaiba. Inay, tinitignan mo ba ang mga libro? 2 taon nang tulog si Yun Chen. Dinala ni Secretary Chen ang mga account para tingnan ko. Pero hindi ko rin naiintindihan ang mga ganito. Patingin nga. Marunong ka rin pala ng mga ganito, Miao Yu? Ayos. Ikaw ang manugang ng pamilya Ling. Siyempre naman pwede. Ang major ko sa kolehiyo ay pamamahala sa Universidad ng Haitseng. Kaya medyo may alam din ako sa mga ito. Hindi ko inakala, Miao Yu, napakagaling mo pala. Medyo marami itong papeles. Dahan-dahan mong tingnan. Sumasakit na ang ulo ko sa pagtingin. Magpapahinga muna ako. Sige, dadalhin ko sa kwarto para tingnan. Si... Yung account dito, bakit may nawawalang isang entry? Yung gastos dito wala namang silbi. Ang gulo-gulo ng mga account ng pamilya Ling. Salamat na lang sa aking mabuting tiyuhin. Hindi pwede. Ang bait sa akin ng nanay mo. Hindi ako pwedeng manood lang. Ano ba ang gusto niyang gawin? Kung hindi dahil sa kalagayan mo ngayon, hindi sana nahihirapan ng ganito si inay. Sige na, kailangan kong tulungan si inay. Nakita ko, may bidding pagkatapos ng awye. Kung makuha ito ng pamilya Ling, malaking tulong ito. Kailangan kong pagsumikapan na makuha ang bidding na ito. Siya. Totoong-totoo siyang mabait sa nanay ko. Yung bidding sa Aoye, di ba? Kailangan kong sabihan si Chen Sen para hindi siya malugi. Yung bidding sa Aoye, kukunin talaga ito ng pamilya Song. Hindi alam ng Ling Group kung sino ang ipapadala. Kahit sino pa man yan, ang kontratang ito ay akin talaga. Yun, Chen. Ikaw pala, anong ginagawa mo rito? Siyempre, narito ako para sumali sa bidding ng awye. Ikaw? Sumali sa bidding? Yun, Chen, kinakausap kita. Naririnig mo ba ako? Ikaw lang na ulila? Gusto mo pang makipagkumpetensya sa pamilya Song? Sabihin ko sa'yo, huwag kang mag-asa ng walang saysay. Katulad mong mababang uri. Walang karapatan na narito. Mabuti pa, umalis ka na rito. Huwag kang magpahiya sa sarili mo. Pasensya na. Narito ako bilang kinatawan ng Ling Group para sa bidding, kaya may karapatan talaga ako na narito. Ang kakayahan, ang magsasalita. Ay, we! Ikaw?
Huwag kang mangarap ng gising. Ganun ba? Kung ganun ka katiwala sa sarili, taya tayo. Kung manalo ako sa bidding, ipahayag mo sa publiko na ang mga dating disenyo ay ninakaw mo sa akin. At humingi ka ng tawad sa publiko. Ikaw, Kung ikaw ang manalo, ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? ako. Ano? Hindi ba't napakatiwala mo sa sarili mo? Hindi ba't sinabi mo na imposibleng manalo ang mababang uri? Bakit? Takot kang tumaya? Bakit ako matatakot? Sige, usapang lalaki. Si, Oy, ang ebidensya na ninakaw ang disenyo ni Yun Zhenzhen, huwag mo na ipadala. Oh. Kung gusto mong sarili mong makamit ang paghingi ng tawad, ipakita mo sa akin kung saan galing ang tiwala mo. Kumusta kayong lahat? Ako ang in charge sa bidding ng Links Group. Ako si Yun Zhenzhen. Isang karangalan ang makasali sa bidding na ito. Ang Links Group namin ay laging nangunguna sa industriya. Medyo magaling din pala, maganda. Mukhang panalo na ang Links Group sa bidding. Parang sigurado na to. Oy, pwede. Sa tingin ko, okay din. Kung walang problema, Links Group na. See ya. Ang Links Group namin ay laging naglalabas ng dekalidad na produkto. Karapat-dapat kayong magtiwala. kumusta po kayong dalawang in charge? Ako ang presidente ng pamilya Song. Ako si Song Miaoyu. Inaasahan ko ang pakikipagtulungan ninyo. Ano? Sabi mo, gusto ng presidente ng Aoye na ibigay ang proyekto sa Links Group? Paano nangyari yon? Wala tayong magagawa. Ganun ang gusto ng in-charge. Kuya Da, ang pamilya Song, para lang manalo sa bidding na to, ay nagsumikap ng husto. Siyempre alam ko yan. Ginawa ko naman ang lahat. Pero napakahanda ng Links Group. Napakagaling din ng kanilang in-charge. Kung hindi ibibigay sa kanila, parang hindi tama. Ganito na lang, sinisiguro ko, kapag nanalo ang pamilya Song, ang ipinangako namin, doblehin namin. Ano sa tingin mo? Sa totoo lang, sa tingin ko, ang bidding proposal ng pamilya Song ay maganda din naman. Yun, Zhenzhen, maghintay ka lang. Inihahayag ko, ang nanalong kumpanya sa bidding na ito ay ang Songs Group. Nakita mo na? Ang Songs ang nanalo. Yun, Zhenzhen. Naalala mo pa ba ang sinabi mo? Paano mananalo ang pamilya Song? Baka may ginawa si Song Miaoyu? Anong tunog yon? Ang bidding proposal ko. Paano matatalo kay Song Miaoyu? Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Ang iniisip ni Yun Zhenzhen. Naririnig ko pa rin yon kahit malayo. Ang pamilya Song ang nanalo. Paano nangyari yon? Anong nangyari? Yun, Zhenzhen. Nabaliw ka na ba? Sabi ko na nga ba, ang pamilya Song talaga ang mananalo. Natalo ka. Ngayon, pag-isipan natin. Ano bang ipapagawa ko sa'yo? Ano ba talaga ang ginawa mo? Natalo ka! Talo ka na! Gusto mong umatras sa usapan? Ang nanalo ngayon ay ang pamilya Song namin. Bakit hindi ko alam? Ang pamilya Song pala ang nanalo? Paano ko nalaman to? Ang nanalo ay ang pamilya Song. Jiling. Tagapagligtas. Ikaw pala? Anong tagapagligtas? Siya ang presidente ng Aoye. Jiling. Anong sinisigaw mo dyan? Tatawagin ko siya kung paano ko gusto. Wala kang pakialam. Ang tagapagligtas ko pala ay presidente ng Aoye. Ang laki pala ng impluensya niya. Paano ko nalaman to? Ang nanalo ay ang pamilya Song.
Ito ay desisyon ng inyong kumpanya. Paano ko nalaman na desisyon ko yon? Ano naman ang desisyon ng tagapagligtas? Siyempre, ang Ling Group. Oy! Si Jiling, dumating na siya. Alam ko na. Salamat ha. Iniligtas mo na naman ako. Nako, bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Mainit ba dito sa loob? Paano mo ako pagbabayaran? Saklolo, hihimatayin na ako. Huwag na. Huwag kang mag-alala. Pero huwag nang maulit. Kasi hindi naman ako palaging nandito. Sige. Paalam. Nako, parang nahulog ako sa pag-ibig. Dapat ba akong makipaghiwalay sa asawa kong yan, tapos ligawan ng tagapagligtas? Yun, Jen, papatayin kita. Oy, sino ka? Ano? Magtutulungan tayo. Yun, Jen. Tapos ka na. Bunso, anong ginagawa mo dito? Yan ba yung baliw na babae? Bakit kasama mo? Anong baliw na babae? Manang, ito ang tunay na manugang mo. Si Song Miaoyu. Ano? Song Miaoyu. Sabihin mo nga, ano ba talaga ang nangyari? Ate, nadaya ka. Itong si Song Miaoyu, peke siya. Ang totoo niyang pangalan, Yun Jen. Katulong lang siya sa pamilya Song. At ito, ang tunay na anak ng pamilya Song, si Song Miaoyu. Tita, totoo yan. Ako ang tunay na Song Miaoyu. Tita, siya ang nagbigay sa akin ng gamot. Tapos pinalitan niya ako para makapag-asawa sa pamilya Ling. Nagbago na naman ang istorya. Sinasabi pa niyang sinadya ko siyang saktan. Pero, bakit kaya tinutulungan ni Tio si Song Miaoyu? Nadaya siya o may iba siyang pakay? Tita, hindi ko alam. Si Jen, ganito pala siya kasakim sa kayamanan. Binigyan pa ako ng gamot para siya ang makapag-asawa sa pamilya Ling. Pero hindi ko kayang hayaan siyang namandaya pa sa inyo. Tita, gusto lang niya ang yaman ng pamilya Ling. Miaoyu. Ikaw, sino ka ba talaga? Ma, pasensya na. Totoo, hindi ako si Song Miaoyu. Ako si Yun Jen. Tingnan mo, inamin niya. Hindi mo karapat-dapat na tawaging nanay. Tama, inaamin ko na hindi ako si Song Miaoyu, pero wala akong inaming iba. Kung naglakas loob kang pumunta rito, huwag kang magalit kung sasabihin ko. Walang sino man ang magiging maayos. Amo Ling, ang tiyuhin mo at si Song Miaoyu ay pumunta na sa bahay mo. Baka may masamang balak kay Miss. Yun. Alam ko, babalik na ako agad. At saka, ang ebidensya ng plano ng tiyuhin mo sa aksidente, kumpleto na naming nakalap. Kontakin ang reporter. Ibigay mo sa kanya ang ebidensya. Siya? Yun Jen, hintayin mo ako. Yun, Jen. Huwag mong isipin na makakalusot ka. Binigyan mo ako ng gamot. Totoo na pinalitan mo ako para mapangasawa ang pamilya Ling. Ang punto ay, pagkatapos mong mapangasawa ang pamilya Ling, hindi ka rin naging tapat. Walang hiya ka. Sa bidding, malapit na malapit ka sa ibang lalaki. Nagpapaligayan kayo. Malamang, matagal nang nangangaliwa. Anong sinasabi mo? Dapat ang pamilya Song ang nanalo ng bid. Alam naman ng lahat yan. Pero bigla, ikaw at ang presidente ng AOYE, hindi alam kung anong ginawa. Ang proyekto ay naging sayo na. Sino ang nakakaalam kung anong meron sayo at sa presidente ng AOYE? Baka may hindi magandang relasyon. Oh, may ganito palang nangyari. Nakita ko mismo yan. Tita, kahit hindi ka maniwala sa akin, pwede mong tanungin ang ibang nagbid. Nakita rin nila yon. Yun, Zen. Matapang ka bang magsabing hindi mo kilala ang presidente ng AOYE? Tungkol dito,
Ang sinabi ni Song Miaoyu ay kalahating totoo, kalahating kasinungalingan. Mahirap ipaliwanag. Ito, naging ganito pala ang nangyari. Manang, ito ay nakakasira sa pangalan ng pamilya nating Ling. Ito, ganito na lang pala ang nangyari. Manang, ito ay sisira ito sa pangalan ng pamilya Ling. Bilang manugang ng pamilya Ling, dapat sumunod siya sa mga responsibilidad bilang isang asawa. Sa ganitong sitwasyon, dapat siyang parusahan ayon sa batas ng pamilya. Itong si Tito Ling, ang bilis magbago ng mukha. Parang may masamang hangarin siya. Pero paano ko mapapaniwala si Mama? Nakuha ko ang proyekto dahil sa sarili kong kakayahan. Si Song Miaoyu ay nakakuha ng proyekto. Dahil nakipag-ugnayan siya, inagaw niya ang proyekto mula sa AOYE. Presidente ng AOYE, tumulong lang siya para mabigyan ako ng hustisya. Oh, paano mo ipapaliwanag ang malapit na relasyon mo sa presidente ng AOYE? Nag-usap lang kami ng normal. Anong malapit na relasyon ang pinagsasabi mo? Hindi mo pala maipaliwanag. Itong tito ko, malinaw na sinasadya niyang guluhin ang sitwasyon. Ang gusto niya ay mapaalis ako sa pamilya Ling. Pero ano ba ang layunin niya sa pagpapalayas sa akin? Anong hangin ang nagdala sa iyo rito, Tito Ling? Anong hangin? Ang nagdala sa iyo dito? Tio Ling po? Ling Yunshan, Sino ka? Bakit ka nakikialam? Pakialam? Ako, si Ling Yunshan. Ang lalaking may-ari ng bahay na ito. Ang asawa ni Yun Zhenzhen. Ito ang usapin ng pamilya ko. Yun Chen, Bakit ka nagising? Nagising ka nga. Ganito pala itsura ni Ling Yunchen. Ang guwapo. kailan ka nagising? Tamang-tama ang pagdating mo. Ang asawa mo, sa bidding, ay naging malapit sa ibang lalaki. Habang ikaw ay nasa koma, na siya ay matagal nang nangangaliwa. Yun Chen, ang usaping ito ay nagdulot na ng kahihiyan sa pamilya. Sa tingin ko, dapat kayong maghiwalay na upang mapanumbalik ang dangal ng pamilya. At saka, ang babaeng ito ay hindi naman tunay na anak ng pamilyang Song. Tio, sa tingin ko ay nagkakamali ka. Ang lalaking kasama niya sa bidding ay ako. Siya yon. Bakit siya? CEO ng AOYE. Si Ling Yunshan, ang CEO ng AOYE. Di matagal na pala siyang gising? Kaya yung nagligtas sa akin noon, siya talaga? Kaya pala parang magkamukha sila. Yung mga sinabi ko, noong inaalagaan ko siya sa ospital, narinig din ba niya lahat yon? Pati yung paghawak at paghalik ko sa kanya, alam din ba niya? Siyempre alam ko lahat. Manyakis. Nako, bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Ako. Pero tingnan mo, ang gwapo pa rin niya. Yung asawa kong di inaasahan, siya pala yung nagligtas sa akin. Di na ako kailangang maghiwalay, tapos ligawan pa siya? Oo nga no, asawa ko na siya. Ano pang pagliligawan? Naghihiwalay-hiwalay pa. Tangang babae. Sa buhay mo, hindi ka na makakatakas. ikaw at si Yun Chen, matagal nang magkakilala? Anong nangyari? May nangyari ba? Tadhana lang. Kaya maaga kaming nagkita. Ikaw, Tadhana talaga ang nagdala sa atin, kaya nga maaga tayong nagkita. ikaw. Kayong dalawa. Ling Yunchan. Si Yun Zhenzhen ay wala namang iba kundi isang ulilang pumalit sa akin para pakasalan ka. Hindi siya karapat-dapat. Karapat dapat o hindi ikaw ang magsasabi niyan. Naniniwala ako kay Zhenzhen? At siya lang ang kinikilala kong manugang. Alam ko na ito matagal na. Siya, paano niya nalaman? Oo nga pala, nasa kwarto. Parang nabitawan ko na ang salita noon pa. Sa wakas, naalala mo na. Ako si Ling Yunsan. Si Yun Zhenzhen lang ang magiging asawa ko. Pasensya na. Napakabuti mo sa akin, pero nilinlang kita. Pero ngayon, hindi na kita pwedeng lokohin pa. Kung may lakas ng loob si Song Miaoyu na pumunta dito, hindi ako matatakot na ilabas ang katotohanan. Song Miaoyu, ayaw sa iyo ni Yunjan. Oo, Tumahimik ka?
Ayaw ni Song Miaoyu kay Yun Chen dahil berdeng tao siya. Ayaw niyang pakasalan siya. Pero ayaw din niyang magalit ang pamilya Ling. Kaya ginamit nila ang utang na loob sa pagpapaaral para pilitin akong pumalit sa kasal. Ang gusto ko lang naman ay mabuhay ng tahimik, alagaan si nanay, at alagaan si Yun Chen. Pero si Song Miaoyu, gusto niyang sa pamilya Ling. Kumuha ako ng proyekto para sa pamilya Song. Ayoko. Kaya si Song Miaoyu, nagmamadali siyang pumunta rito para pilitin ako. Mabait na bata. Ganun pala ang nangyari. Nagtiis ka. Naniniwala ako na totoo ang pagmamahal mo sa akin at kay Yun Chen. Siya. Dahil si Jen ang napangasawa, siya lang ang kinikilala kong manugang. Kung si Binibini Song ayaw sa anak kong si Yun Chen, bakit ka makikialam sa aming pamilya Ling? Hindi ganoon. Huwag kang maniwala sa kanya. Tama na. Ang taong ito, hindi mo pwedeng apihin. Binibini Song. Kaysa makialam ka sa aming pamilya, mas mabuting umuwi ka na lang at bantayan mo ang mga ninakaw mong gawa. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ba ang ibig mong sabihin? Oy. Ano? Sabi mo, pinag-uusapan ako online na nangongopya. Paano naman nangyari yon? Siya ba ang nag-post ng ebidensya online? Siya. Bakit niya ako tinutulungan? Dahil ba gusto niya ako? Di ba halata na talagang tanga ang babaeng yan? Gaga? Tito, kung usapang pamilya ninyo ni Yun Chen ito, aalis na rin ako. Siguro nga dapat nang umalis si Tito. Kung hindi, pabariling ka na ng mga reporter sa harap ng bahay namin. Amo, masama ang balita. May mga reporter, hindi ko alam paano nila nakuha ang ebidensya na ikaw ang nagplano ng aksidente ni Ling Yun Chen. Pupunta na sila ngayon para harangan ka. Malaki na ang gulo. Ano? Hala! May reporter na nakakuha ng ebidensya na ikaw ang nagplano ng aksidente ni Ling Yun Chen. Pupunta na sila sa iyo ngayon. Malaking gulo na ito. Ano? Nakaka-relax na rin. Oo nga pala. Nanay, may niluluto pa akong sabaw ng manok sa kusina. Titingnan ko. Yun Chen, samahan mo si Jen. Si? Yung, bago ako ikasal dito, gising ka na pala? Yung mga nangyari sa kwarto, alam mo lahat? Halimbawa, yung isang manyakis na nagsabing gwapo ako. Kinis ako ng palihim. Masyadong malapit, masyadong malapit. Tigil, tigil. Ano? Nung ginugulo mo ako, ang tapang-tapang mo ah. Ngayon, nahihiya ka na? Ikaw. Asawa kita. Paano naging panggugulo yon? Ah, ganun ba? Eri. Hindi mo naman ako pwedeng pagmasdan lang. Asawa kita. Paano naging pang-aabuso yon? Ah, Hindi naman pwedeng manood lang ako. Ibig sabihin ba, hindi na kita pwedeng halikan? ikaw pa ang may ganang magsalita. Ikaw naman, sinadya mong magpanggap na gulay. Alam mong ina-advantage kita. Sinadya mo pa. Baliktarin mo pa ang mga bagay. Parang ikaw pa ang tama. May kasalanan ka rin. Gising ka na, sinadya mo pa akong pagbigyan. Paano ko malalaman kung sinadya mo yon? Ngayon ka pa naging matalino. Ang daldal mo naman. Baligtarin mo pa ang mga bagay. Siya. Malakas ang boses mo. Ikaw na ang tama. May gagawin pa ako. Lalabas muna ako. Pag-uusapan natin mamaya. Lumabas ka. Akala ko ba kakauwi mo lang? Nagmamadali akong umuwi para iligtas ka. Hindi pa tapos ang trabaho ko. Umuwi na ako. Alis na ako. Umuwi para magligtas. Para iligtas ako? Grabe. Lalaking gwapo na naliligo. Oo nga, muntik ko nang makalimutan. Gising na si Ling Yun Chen. Nakalimutan mo na. Nakalimutan mo na ang iyong tagapagligtas. Walang utang na loob na babae. Titingnan ko ulit. Wala namang problema, di ba?
Wala namang problema. Ang pangangatawan. Nagkukunwari ka pa. Tang, gusto mong tumingin, no? Tingnan mo, ng mabuti. Tapos na. Matulog na tayo. Oh. Hoy, yung matutulog tayong magkasama. Siyempre naman, Ako. Yung magkahiwalay tayong matulog. Sa sahig na lang ako. magkahiwalay tayong matulog. Bakit? Hindi ba't mag-asawa tayo? Yun, Jen. Ayaw mo sa akin? Yun, Zen. Ayaw mo sa akin? Kailan ko sinabing gusto kita? Ayaw. At ninakawan mo pa ako ng halik. Kapag humalik ka, dapat panagutan mo yun, alam mo. Ikaw. Gusto mong panagutan kita? Ano? Ayaw mo ng panagutan, yung nangyari dati? Hindi. Ako. Wala akong ginawa. Bakit niya ako gustong panagutan? Baka naman, gusto rin niya talaga ako? Hindi pa ba halata ang ipinapakita ko? Kung hindi dahil gusto kita, bakit pa ako sasagip sa'yo? Gusto niya ako. Gusto rin niya ako. Gusto rin kita. Eddie, hindi na tayo maghihiwalay? Hiwalay? Naiisip mo pa rin ang paghihiwalay? Hindi. Hindi tayo maghihiwalay. Kailangan kong panagutan ito. Siya. Pumayag ako. Matulog na tayo. Anong gagawin mo sa opisina? Kailangan pa bang sumama ako? Hindi ba't dahil sa isang tao na nanalo sa bidding para sa links, nadagdagan ang trabaho ko? Sa tingin mo, dapat bang sumama sa akin sa trabaho ang salarin? Sige, pipilitin ko na lang. Ingat! Gusto mo bang mamatay? Tito. Desperado ka na, Tito. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapipilitang gawin ito. Ikaw ang may gawa nito, kaya ikaw ang magdudusa. Shenzhen. Nandito, si Ling Chengshuo, sa akin. Puntahan mo siya at dalhin mo. Ipadala mo siya sa ibang bansa para magmina ng karbon. Huwag mo na siyang papasukin ulit sa Haicheng. Tatawagin ko agad ang doktor. Bakit ka ba ganyan kaswal? Hoy, para sa'yo naman to. Kahit para sa akin, hindi pwede. Dapat maayos ka lagi. Jen, ayos ka lang ba? Inay, mga maliliit na sugat lang to. Ayos lang ako. Kasama mo si Jen, bakit hindi mo siya naprotektahan? Kasalanan ko po. Inay, huwag mong sisihin si Yunjan. Biglaan lang nangyari ito. Biglang nabaliw ang tiyo namin. Yang tiyo mo na yan, hindi na dapat pinababayaan. Para na talagang baliw. Naasikaso na po. Sa susunod, hindi na kita pahihirapan pa. Pangako ko yan. Naaayos na yan. Hindi na kita hahayaang masaktan pa ulit. Pangako ko yan. Jen ha. Noong ikinasal kayo ni Yunjan, masyadong nagmamadali. Wala man lang disenteng kasal. Iniisip ko, pag gumaling ka na, magpapagawa tayo ng isang masayang-masaya. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang manugang ng pamilya namin. Nanay, ito, ang gulo-gulo naman ito.
Hindi naman. Nako, matagal ko nang inaasam yan. Yunjan, magsalita ka naman. Miss Yun, maaari bang bigyan mo ako ng pagkakataong pakasalan ka ng maayos? Sino? Sinong magbibigay sa'yo ng pagkakataon? Salungat sa puso ang sinasabi. Kayo na lang ng mag-asawa ang magpili ng araw. Sabihin niyo lang sa akin. Narinig mo ba? Gumaling ka ng mabilis. Tayo ay may kasal pang ihahanda. Sige na. Saglit, may tatawag. Bukas ng gabi, magkita-kita tayo sa dati nating lugar. Sige, usapan na yan ha. Oo nga pala, isama mo rin yung kasama mo. Wala akong oras. Wag naman. Pre-wedding party ninyong dalawa ito eh. Mga pare, hindi pa namin nakikilala ng maayos si ate. Parang lihim na operasyon ang kasal mo. Hindi ka naman ganyan. Party bago ang kasal? Ipadala mo sa akin ang address. Maupo ka muna. Samahan ko siya sa banyo. Yunchen, lasing ka na. Samahan kita magpahinga. Zhenzhen. Hindi. Ikaw si Zhenzhen. Buisit. Putang ina mo. Anong ginawa mo sa akin? Yunchen, sa akin ka talaga. Si Yun Zhenzhen na puta ang kumuha sa akin. Yun Chen. Nasaan ka na? Kakaiba. Saan siya pupunta? Hindi siya aalis nang hindi nagsasabi sa akin. Ano? Hindi. Imposible. Hindi gagawin sa akin iyon ni Yun Chen. Yun Zhenzhen. Simula pa lang ito. Kamusta? Ang tinawagan mong numero pansamantalang hindi maabot. Kamusta? Ang tinawagan mong numero pansamantalang hindi maabot.
Nanay, Ang sama mo. nanay, nadroga ako. Ano? Jen, huwag mong ibaba ang telepono muna. Makinig ka sa paliwanag ko. Nadroga ako kagabi, pero wala talagang nangyari sa amin. Maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang mahal ko. Ipapakita ko sa iyo ang ebidensya. Kung ganoon, mag-imbestiga ka muna ng ebidensya. Dadalahin ko si Jenjen para magpahinga. Kapag naayos mo na ang problema, saka ka na bumalik. Si Jen, hintayin mo ako. Kung ganoon, mag-imbestiga ka muna ng ebidensya. Ako ang magpapagala-gala kay Jenjen. Kapag naayos mo na ang problema, saka ka na bumalik. Si Jen, hintayin mo ako. Jensen, kagabi, Kumusta? Yun Jen. Ano ba talaga ang sinabi mo kay Ling Yunjan? Alam mo ba ang ginawa niya sa pamilya Song? Ikaw ang nagplano laban kay Ling Yunjan. Kasalanan mo yan. Oo, aminado akong pinalason ko si Ling Yunjan. Pero ibig sabihin ba noon, walang nangyari sa amin ni Ling Yunjan? Buntis ako. Yun Jen, anak ni Ling Yunjan ang dinadala ko. Anak ng pamilya Ling. Kahit na ginamitan ko ng droga, ano ngayon? Buntis na ako ngayon, anak ni Ling Yunchen. Inosente ang bata. Sabihin mo, kung alam ni Tita Ling ang batang ito, pipiliin ako. O, pipiliin ka? Jen. Ano ito? Jen. Dahil lang sa mga kasinungalingan ni Song Miaoyu, hiwalayan mo na ako. Alam mo rin? Anak mo iyon. Naghahanao na ako ng ebidensya. Bigyan mo ako ng 3 araw. Hindi, 2 araw. Siguradong patutunayan kong nagsisinungaling siya. Kung sa huli, patunayan na anak mo ito? Imposible. Ako si Ling Yunchen, nanunumpa sa langit. Wala namang nangyari sa amin. Si Yunshen, ito na ang huli. Tita Ling? Sinabi ng doktor na kailangan kong magpahinga ng maayos. Si Yunchen, Miaoyu, ito ay tahanan ng pamilya Ling. Hindi tama na pumunta ka rito. pero ang dinadala ko ay ang apo ng pamilya Ling. Walang kasalanan ang bata. Hindi naman pwedeng hayaan na ang dugo ng pamilya Ling ay mapalayo, di ba? Sino ang nag-utos sa'yo na pumunta rito? Umalis ka na rito. Yunchen. May dinadalang bata siya. Nanay, paano mo siya pinapasok? Paano naman si Jen? Si Jenjen lang ang tunay na manugang ng pamilya Ling, pero ang bata ay inosente. Kung kinikilala mo pa rin akong ina mo, hayaan mo siyang manatili. Ginagawa lang ito ni tita para sa anak ni Yunchen. Pansamantala lang akong mananatili. Kapag naipanganak na ang bata, ako ay Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kung pinapayagan ka ni nanay, manatili ka na. Hindi natin siya pwedeng hayaan. Ling Yunshen, gago ka. Ngayon, pati nanay mo ay nasa panig na niya. Ling Yunshen, gago ka? ngayon, pati ang nanay niya ay nasa kanyang panig na. Nakakaloka ka. Bakit hindi ka umiwas? Ling Yunshen, tang mo, kasalanan mo ito. Bastos. Pasensya na. Sisiguraduhin kong malaman ang katotohanan. Papaalisin ko siya kaagad.
Yunchen, nakauwi ka na. Malikot ang sanggol ngayon. Tiyak alam niyang nakauwi na ang tatay niya. Ano ito? Paano nabaon sa utang ang pamilya natin? Ninakaw ng tatay mo ang pera ng kumpanya. Naipasa ko na ang ebidensya sa opisina ng taga-usig. Akala mo ba, sa pagbubuntis mo, ay makakapit ka sa pamilya Ling? Ling Yunchen. Anak ng pamilya Ling ang dinadala ko. Huwag mo akong gagalawin. Hindi ka palalampasin ni Mama. Kapag ipinanganak na ang bata, siya na ang magiging tanging tagapagmana ng pamilya Ling. Hindi ka patatawarin ni Mama. Kapag ipinanganak na ang bata, siya na ang magiging tanging tagapagmana ng pamilya Ling. Tagapagmana? Kuya Zhou, walang anumang side effect yung gamot, di ba? Malabo ang isip ni Ling Yunchen. Tiyak akala niya sa kanya ang bata. Kapag nakapasok na ako sa pamilya Ling, ang anak natin ang magiging tagapagmana ng pamilya Ling. Ikaw, kailan ka? Ang mga medical records sa ospital, ang CCTV footage sa hotel, pati ang transaction records ninyong dalawa, lahat meron ako. Oo nga pala. Ang pagpapanggap mong buntis para makapagpakasal? At ang ilegal na paggamit ng pondo ng pamilya Song, ipinapaghanda ko na ang assistant ko para ibigay sa lahat ng media outlet. Ngayon, sa buong Haicheng, alam na ng lahat kung anong klaseng tao ang Song Miaoyu. Hindi! Hindi ganyan! Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Yunchen, pasensya na. Dapat hindi ako nagduda sa'yo. Ako ang dapat humingi ng paumanhin. Ako ang nagpabaya, nadaya ako, ikaw pa ang nasaktan. Pangako ko, hindi na mauulit. Hayaan kang saktan ng sinuman. Tapos na yon. Ang bahay na ito, ang tagal ng walang laman. Panahon na para magkaroon ito ng buhay. Chen, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Simulan nating muli. Magkaroon tayo ng sarili nating anak. Ano sa tingin mo? See? Inumin mo habang mainit-init pa. Tingnan mo, ang payat mo nitong nakaraang 2 araw. Sa mga susunod na araw, pag may sanggol na, dapat mas magpakabusog ka pa. Talaga? Ang ganda! Salamat Sir Wang. Pupunta na ako para pirmahan ang kontrata. Ang design ko ang napili. Malapit na akong pumirma sa Universal Group. Hatid kita. Wag na! Ikaw na ang mag-asikaso sa mga gawain mo. Pahatid na lang ako kay Lauwu. Si. Sir Ling, nalutas na ang mga miyembro ng pamilya Song. Pero tumakas si Song Miaoyu. Hanapin mo siya. Song Miaoyu. Ikaw pala? Yun, Jan. Puntahan mo ako. Baliw ka ba? Ayoko nga. Hindi mo ba gustong malaman kung paano namatay ang nanay mo? Ayaw mo na ba ng mga naiwan niya? Ano ang sinasabi mo? Hindi ba't aksidente lang ang nangyari sa nanay ko? Kung hindi ka pupunta, hindi mo malalaman ang totoo. At yung Zway Jade Pendant, wawasakin ko na lang. Paano napunta sa'yo ang Zway Jade Pendant? Bodega sa kanluran ng lungsod. Bibigyan kita ng kalahating oras. Tandaan mo, ikaw lang ang dapat pumunta. Hindi pwede. Kailangan kong sabihin kay Yunchen.
Hindi pwede. Kailangan kong sabihin kay Yunchen. Oy, Jen. Huwag kang magpanik. Sasamahan kita. Oy, Song Miaoyu, ibalik mo sa akin ang jade pendant. Ang puntual mo naman dumating. Pero huwag kang magmadali. Pag-usapan muna natin. Wala namang pag-uusapan. Ibalik mo ang jade pendant sa akin. Ang gusto kong gawin mo, iyon ang gagawin mo. Kapag nakuha ko na ang gusto ko, ibabalik ko sa iyo ang jade pendant. At ang katotohanan sa pagkamatay ng nanay mo. Maaari ko ring sabihin sa iyo. Kung hindi, Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Huwag mo itong galawin. Sumasang-ayon ako. gusto kong hiwalayan mo si Yunchen. Kahit hiwalayan ko si Yunchen, hindi pa rin kayo magiging posible. Tumahimik ka. Dapat sa akin si Yunchen. Yun Jen. Alam mo ba kung paano namatay ang nanay mo noon? Paano siya namatay? Ang nanay ko ang bumangga sa kanya gamit ang kotse. Alam mo ba kung paano namatay ang nanay mo noon? Nabangga siya ng nanay ko. Kasalanan ng nanay mo yan. Naging dahilan pa para gumastos kami para takpan yon. Anong sinasabi mo? Yung driver, sadyang hinanap lang yon para maging panakip butas. Song Miaoyu, papatayin kita. Anong nangyari? Galit ka na? Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Subukan mong lumapit. Papatayin ko siya ngayon din. hindi ako lalapit. Huwag mong saktan, si Jen. Pakawalan mo siya. Palalayain kita ngayon. Kung gagalaw ka pa, Pakawalan mo si Jen. Pagbibigyan kita sa lahat. maghanda ka ng sasakyan para sa akin. At maglagay ng 50 million sa card ko. Kung hindi, Si, darating ang sasakyan sa loob ng 15 minuto. Ililipat ko na ang pera ngayon. umatras ka. Huwag kang maglalaro sa akin. I refund mo. Huwag kang magloko. Song Miaoyu. Malapit nang dumating ang pulis. Ang natitira mong buhay sa bilangguan mo na lang gugulin. Paano nangyari ito? Bakit sandali lang lumabas nakaranas ka na ng malaking panganib? Sa susunod, kahit ano pa dapat kasama ka ni Yunchen. Halika, uminom muna ng sabaw. Ano sabi ng doktor? Wala bang nasaktan? Si Jen ba? May nangyari? Ano ba talaga ang nangyari? Nanay, okay lang si Jen. Pero, kailangan mong maghanda ng maaga ng kwarto ng sanggol. Ah, kwarto ng sanggol? Yunchen, Jen, buntis na. Sa wakas, magkakaroon na ako ng apo. Nanay, dahan-dahan lang. Huwag mong takutin ang anak ko. Oo, si. Huwag takutin ang apo ko. ang ganda ng fishtail skirt na ito. Pero hindi kaya masyadong halata ang tiyan? Itong fishtail skirt, ang design ng waistline ay sakto para takpan ang buntis na tiyan at nakaka-flatter pa ng figure. Paano mo nalaman yon ang iniisip ko? Hindi na kailangang isipin pa yon. Kayong mag-asawa, magkaintindihan na lang. Maganda rin ang hikaw na ito, bagay sa kutis mo. Hindi kaya masyadong mabulaklak? Mas mainam na simple lang sa kasal. Ang hikaw na ito, simple at eleganteng, sakto sa wedding gown. Ikaw, alam mo na naman. Anong nangyayari? May sasabihin ako kay Jen. Si. May isang bagay
na dapat kong sabihin sa'yo. Ano yon? Mula nung unang beses kitang makilala, naririnig ko na ang iniisip mo. Ano ang sinasabi mo? Naririnig mo ang iniisip ko? Anong sinabi mo? Naririnig ko ang iniisip mo. Yunchen, wala ka bang lagnat? Yung huling bidding. Pati si third uncle at Song Miaoyu, pumunta sa bahay natin para siraan ka. Dahil narinig ko ang iniisip mo kaya nakarating ako agad. At yung iniisip mo kanina, nakita ang tiyan mo sa fishtail skirt na to. Na masyadong showy ang hikaw na to. Narinig ko lahat yon. Yung mga naisip ko noon, yung mga kalokohan. Halimbawa, pinuri mo kong gwapo. Halimbawa, pinuri mo kong maganda ang abs ko. Halimbawa, gusto mo kong halikan ng patago. Halimbawa, Tigilan mo na. para sakin, nakakamangha ang lahat ng 2, pero masaya rin ako. Kaya kong malaman kung anong iniisip mo kahit saan, kahit kailan. Mahal kita. Mahal din kita. Magsisimula na ang kasal natin.